Hello po, good morning at salamat sa Panginoon na tayo po patuloy pong binibigyan ng Diyos ng pagkakataon sa buhay na makapaglingkod po sa Kanya. At hindi lamang po yun, binibigyan tayo ng kalakasan sa buhay na patuloy po tayo gumawa ng mga bagay na ayon po sa mabuti at kalooban po ng ating Diyos. Bagamat may mga pagkakataon po sa buhay natin na nagkakaroon po tayo ng mga struggle, nagkakaroon po tayo ng mga problems, pero ganun pa man po ay makita natin na ang Diyos po ay patuloy po nagbibigay katugunan, kalakasan po sa bawat araw na meron po tayo pong dinadaanan. Ang Diyos po ay buhay, hindi po natin matatawaran ang kanyang kapangyarihan at ang kalooban niya ay nais natin, lagi natin dapat naisin na masunod ito sa araw-araw ng buhay natin. Kasi sabi nga po, wala po tayong magagawa kung tayo po ay lihis po sa kalooban ng ating Panginoon. Bagamat meron tayong kakayanan, meron tayong mga bagay na ginagawa na pwede sabihin na sa ating lakas, sa ating karunungan, sa ating kaalaman, maaari naman magawa po natin ito. Kaya nga lang, ang sabi po ng Biblia, anumang bagay na yung ating pagpaplano, pagsasagawa nito o pag-iisip nito, sa bandang huli po, Diyos pa rin po ang siyang kumbaga pipirma, kumbaga pagpapahintulot po sa atin. So dalawang bagay po kasi minsan na nangyayari, pinapahintulutan po ng Diyos yung mga bagay na gusto natin, pero may pagkuturo naman po doon. At may isang bagay, pangalang bagay po yung binibigyan ng Diyos yung ating pong mga bagay na ginagawa. Pero sa kabila po na meron pong patutuwid at pagkuturo po ang Diyos upang makuti natin yung kaya sa tinatawag na lahat ng bagay ay nagkakalakit-lakit ayon sa ikabubuti po at kaluluhati ng pangalan ng Kristo Jesus. Ganoon din po sa sa Philippians 2:9-11 na dito ipinapakita po sa atin na ang pangalan po ng Panginoon ay tinaas at ang lordship po ng Diyos ni Kristo Jesus ay inexalt po at tinaas po. At tayo po ay bilang mga anak ng Diyos ay lahat ng lahat ng tuhod ay luluhod sa langit man at sa lupa. Una po, yung pangalan po ng ating Panginoon ay tinaas po ng Diyos. Sabi nga sa iba, super exalted. Sobrang tinaas po talaga. Bakit po? Kasi ano po sa lahat, ang Panginoon sa Kristo ang siya nagpakumbaba. Kung makikita natin sa mga ibang pong talata ng Philippians, meron po binabanggit na hinubad niya po ang kanyang pagka-Diyos. At nagmistula po siyang makasalanan po sa harapan ng Diyos dahil po sa atin. At sinunod po niya ang kalooban niya. Kung makita rin po natin ay may mga record din po sa Bible na ayaw po ng Panginoon na inumin ng saro dahil nga po unang-una mawawala po yung fellowship niya sa Ama at magiging makasalanan po siya at haharap po siya sa pag-uusga ng Diyos Ama, yung galit ng Diyos Ama. No po? So dito pinakita po talaga na nag-submit po siya. He humbled himself para po masunod po ang kalooban ng ating Diyos. Minsan po sa buhay natin, kadalasan po ay mas kinoconsider natin yung ating po mga sarili. Sinusustain po natin ito sa ating mga sarili. And so also, lumalabas po, talagang hindi maiwasan, meron po tayong pride po talaga. At kadalasan po gano'n na nangyayari. Pero dito, ipinapakita ng Diyos na mas makabubuti na gawin natin yung pagpapakumbaba. Ibababa po natin ating mga sarili doon sa mga bagay na makita natin na hindi natin pong kakayanan. Kundi ibinababa natin sarili dahil sa alam natin na tayo po ay wala pong kakayanan para po sa mga bagay na lalatigid po sa kalangitan o sa mga heavenly words po, no? Yung mga bagay na makita natin. Sometimes po, mayroong ganun May mga tao po talaga na inakala nila na sila po ay marunong at nangunguna ang pride po nila at na mahusay sila. Pagdating po doon sa ganung bagay, may kakayanan naman po talaga ang tao magkaroon ng pride, may pride of life talaga At considering po na hindi naman inaalis yung pride po natin Kaya nga lang kung minsan po, magiging parang negatibong pride po ito. Hindi imbis na positibong pride. At yung pride na yan ay hindi pinapahintulutan po ng Diyos. Pero kung gagawin po natin na tayo magpapakababa,
alang-alang po sa kalawalatian at maitaas po lamang ang pangalan ng ating Panginoon Kristo. Then, God will work for us na siya naman po ang magtataas po sa ating kalagayan. Hindi man po siguro sa mga parteng napakataas, pero mayroong mga bagay na tinataas po tayo. Like for example, kung meron po tayong problema, mayroong mga bagay na dinadaanan po tayo at nakikita natin na sobrang medyo nakaka-apekto at nakakapagbigay sa atin ng tinatawag na pagkilos na hindi na natin magawa, no? Dahil pa sa ganung bagay. Ang pinakamagandang gawin po natin ay magpakambaba tayo pa rin at patuloy po tayong umasa na ang Diyos po ang nakakabati dito. So pag ginawa po natin ito, ang mangyayari po ay siya mismo ang magsasaayos po ng mga sitwasyon sa buhay natin. Siya mismo ang magpapahayag ng katotohanan sa ating buhay. Kaya nga ho dito, minsan kasi, mentras na lumalayo tayo sa Diyos, lumalayo rin po ang mga bagay na nakatotohanan na dapat mangyari. Kaya ho dapat po, lagi ho tayo magpapakalapit po sa ating Diyos na buhay. At yun po ang dapat natin gawin. Pangalawa po, dito pakita natin yung every knee shall bow at magko-confess tayo na Jesus Lord. Ang ibig kong sabihin dito, lahat po ng tao, lahat po ng kapangyarihan, anumang bagay po, ay mayroong katapat po na pagdating ho ng araw. May katapat po yan na hangganan. Ibig kong sabihin tayo, bilang mga tao, bagamat meron tayong mga dinadaanan, meron tayong buhay, pero hindi po pwedeng gawin na ang ating pong patuloy na buhay ay hindi po tayo luluhod o hindi po tayo magsusuko sa ating Panginoon Kristo. Kasi ang sabi ng Biblia, wala tayong magagawa kung tayo po ay hiwalay kay Kristo. At wala rin po tayong kapag-asang mapunta po sa magandang kalagayan ng buhay, especially po ang heaven, kung hindi po tayo magko-confess ng ating sin at hindi po natin tatanggapin ang Panginoon sa Kristo bilang pangalan ibinigay sa silong ng langit na magiging kaligtasan po natin. No? At pangatlo po, ang pangalan po ng ating Panginoon sa Kristo, kaya ho tayo ay lumuluhod po. Kasi po kung mapansin po natin, yung paggamit ng pangalan ng ating Panginoon sa Kristo, isa pong ebidensya na ito po ang otoridad o pangalan binigay po sa ating Panginoon. Kaya nga ho, kay Mary, binigay din po ang pangalang iyon para maikaligtas po niya at kaligtas po ng sangkatauhan. Hindi tayo mailigtas sa pamamagitan po ng lapit kay Maria, dahil si Maria po ay niligtas din po ng Diyos Ama sa pamamagitan po ng kanya pong pagkilala sa kamangha-manghang gawa ng ating Panginoon Diyos Ama. At dito maunawaan po natin mga kapatid na tayo bilang mga anak ng Diyos ay marapat po na magpasailalim sa tinatawag na pananampalataya na kung saan po ginawa po ng ating Panginoon Kristo na ibinigay ang kanyang buhay pagkatapos po ay nabuhay na muli. Kaya naman po dapat po ito gawin natin sa buhay natin na tayo po ay laging luluhod. Speaking of luluhod, ibig po sabihin, nagsusumamo tayo na ang lahat ng mga bagay dito sa lupa ay hindi pwedeng gawing mong behikulo na yung kabutihan, yung magagawa mo, ay magpapatunay lamang na ikaw ay gagarantihan ng Diyos na sandaling sa mga bagay na dumating sa punto ng buhay mo, na pinakadulo ng buhay mo, ay papasok po tayo sa kalangitan o kingdom of God. Hindi po, kundi sa pamagitan lamang po ng pagtanggap natin ng Lordship po ni Jesus Christ, yung Panginoon, pagiging Panginoon po natin Panginoon Kristo, na magpasako po tayo rito. Kaya naman ho, napakabuti ng ating Diyos na buhay na pinagkalooban po tayo
ng tinatawag na karapatang maging anak ng Diyos. Wala pong makapagbibigay nito sa atin kundi ang ating Panginoon Kristo sa pamagitan po ng ating pananampalataya. Wala rin po makapagbibigay po sa atin ito na para tugunan o sagutin ang ating mga panalangin. Sabi po dito sa John 15:16, must pray in the name of God, in the name of Jesus Christ para tugunin ang ating mga panalangin. Sabi po roon, lumapit tayo, tumawag kay Kristo na siya po nagbibigay ng pagpapala, kaligtasan, kagalingan. Kaya naman marapat lamang na magpasako po tayo sa pangalan ni Kristo, confess our sin, at pagkatapos lumuhod po tayo, meaning magpasailalim po tayo sa tinatawag na kapangyarihan presensya ng Diyos Ama o ng banal na Espiritu, at panatilihin po natin maghari ang pagiging tagapagligtas at Panginoon sa buhay po natin at pamamuna po ng banal na Espiritu sa buhay po natin. Salamat po and good morning.